3 versus 2 na naman ang natira, same side, king side. Paano magkakapilitan ito? Rook and pawn ending pa. Hello ulit sa inyong lahat mga kamatyas. Ihabol pa natin itong isang bakbakang nagkapisakan, nagkapilitan, world number 1 Magnus Carlsen at kalaban niya ang paborito niyang gusto laging makatapat itong si Alireza Perusia. Maganda ito. Bakbakan. Okay, ang ginawa ni Magnus nag-E4, E5 si Perusia, Knight F3, Knight C6, Bishop B5 Ruy Lopez. Medyo boring nga lang ang pinili ni Perusia. No, paborito ni Wesley itong Berlin. Tingnan natin, pinasok din naman ni Magnus yung pang-equal na endgame. Knight takes E5, Bishop E7. Umaatras talaga yan. Knight takes E5, Rook takes E5. Boring tong laban na to eh. Pero kaya ko lang inanalyze kasi nagkapisakan. Maganda ang kinahinatnan eh. Nag C3. Ayan o, ito yung pangit na variation na laging exchange hanggang sa matabla. Ayun, itong D5 medyo, para sa akin nagagandahan ako dito sa D5. Kasi pang-ipit. Ang idea kasi ng Knight E8, magdi-D5 na yan mga kamatyas. Tapos ilalabas na yung Bishop eh. O pero dito D5, maganda. Bookline pa rin. Queen E7, Queen D1. Ayun, kala ko mag-todo-todo exchange eh. Nag B6 para i-develop ang Bishop, A4 para may mga pambasag, binarhan kagad ni Perusia, Knight A3 at yan ang bagong luto ni Magnus dito. Kasi ang madalas gawin dito, simpleng Knight dito lang. Okay, o tingnan natin kung ano ba itong Knight A3 na ito, effective ba yan? Bishop B7, Knight C4, Bishop G5, hamon ng exchange, bad move, dapat daw tira ay mag-Knight D6 na. Para yung tore, mailagay kagad on time sa e-file. Okay, equal. Pero, balik tayo. Sa Bishop G5, ayun, lumabas na. Ito yung mga binibiling tira na lagi nating nababanggit. May D6 na pala sa ganyan, no? At kinapture ng Knight. Nag-Bishop takes G5 muna, Queen takes G5. Pareho lang. Ang kinalamang lang dito ni Magnus, syempre, pangit ang pawn structure ni Perusia eh. Bishop C6, ayan, depensa na at para makover din yung threat. Nag-Rook E1, nako, endgame. Sinubukan ni Magnus sa endgame, ano? Capture. Isolated ang D7, double pawn, pero weak ang pawn sa A4. O, tingnan natin. Nag-B3 muna, Rook B8, babasag, inagapan kagad ni Magnus. Hindi pwede. D5, ayan. And nag-Rook E7, syempre po, control the 7th rank. At nag-Rook C8, F3, ayan, para may pasingaw na sa back rank. D takes C4, Bishop takes C4, may threat sa F7. Nag-Bishop takes A4. Very practical. Ang ganda ng ginawa ni Perusia. Kasi yung nakatreat naman sa F7, double pawn lang naman eh. Diba? Kung baga sa ngipin po ay sungki lang naman eh. Mawala yung isa, meron pa rin kapalit eh. Kinapture, King F8, at nag-Rook A7, Bishop to B5. Ayan. Grabe, no? Ito yung masaya talaga. Art of chess talaga, yung tipong equal pero nagkakapilitan. Ay, napakaganda. Rook C2 checking G3, Rook E2, nag-Rook B7, threat ang pawn, Bishop D3, saan pupunta yan? At nag-Bishop C4, hinamon, capture, and nag-Rook C2. Yun lang, ba't ganun ang pinasok, no? Pero okay pa rin. Capture, King G7, depensa muna sa pawn, Rook A6, Rook takes C4, and Rook takes A5. Lamang ng isang pawn si Magnus, pero halos equal lang yan, kagaya ng inanalyze natin kanina, no? Sa laban ni Praggnanandhaa and Fabi. 3 versus 2 na naman ang natira, same side, king side. Paano magkakapilitan ito? Rook and pawn ending pa. Kaso founder ng Pilit Boys team itong si Magnus. Tingnan nga natin. Baka siya pa matalo pag pinuwersa niyang pilitin.
check, king f7, at nag-king f5. So, walang check, ano? Safety yung king. At nag-h6, king g4. Walang progress ang evaluation bar, oh. Rook c4, check, king h3, rook c7 para hindi maka-check. Nag-rook a4, ayan, abang-abang muna. Rook b7, abang-abang lang din. Rook g4, ayan na. Talagang humahanap talaga si Magnus ng mga butas para maka-atake. Rook b5, inunahan na ni Firouzja. King h4, and nag-rook b1, good move. Pagka gumanon, may check sa ilalim. Okay? Nag-rook a4 dito, ayan. Tanong din sa akin to mga kamatsas, no? Tingnan natin, what if rook g6? Ano meron? Rook h1 check, pwersado, magiging g4 para nakasuporta. May f5 check, ayun. Kaya laging titingnan muna natin. Pag kinapture, talo pa. May capture, lipad ng tore, di ba? Magiging f4 yan. Tapos rook takes h5. Okay? Equal to pawns. Balik tayo. Rook a4, rook b7, king g4, rook c7, rook a5, rook b7, and the king f5. Rook e7, ayun. May mga pang-abang-abang check, f4, ayan, para supported na yung e5, rook b7, g3, rook c7, king e4. Ang hirap pilitin nito. Rook e7, checking f3. Ang hirap pilitin nito, promise mga kamatsas. Saan ka pupunta? Saan ka dadaan? Di ba? O rook h1, grabe namang mga ikotatious. O, saan ka pupunta? Rook d1, rook b7, king e4, rook e7 check, king f5, and rook a7. Siguro kumbaga parang nakatingin na si Firouzja dito. Parang nakakaloko ka, Magnus Ayaw mo pang itabla. Rook d5 para walang check. Rook b7 waiting. Rook a5. Rook c7 waiting. King e4. Check ulit. King f3. Rook b7. Ayan, para may mga pangkulit-kulit check. Nag f5. Ayan, ang medyo binibil na naman tira dyan. Ano kaya meron dyan sa f5 na yan? Maganda sana yung king. Magamit yan no? Yung square pero binarhan na. Rook c7, king e4. Sa bagay mga kamatsas, kailangan ng pawn move para makaiwas sa 50 move rule. Without pawn move kasi, umabot ka ng 50th move, walang pawn move, tabla yun Kaya nag-push f5. Pero, wala pa rin ako nakikitang progress dito. King d4, rook d7, check. King c5, rook b7, nag-g4. Rook e7, king d6. Grabe equal pa rin naman, yun nga lang, mas nakaporma yung king dito ni Magnus. Nag-rook a4. Tineret yung pawn sa g4. Tama naman, equal pa rin naman Rook a7 check, king f8, at nag-rook b7. Waiting lang. Kinapture. Wala pa rin naman, okay pa rin naman. King e6, nakapasok nga lang. Rook a4. Evaluation bar, okay lang. Okay lang. And nag-rook d7, rook a1. Inaabangan ko lagi yung pitik ng evaluation bar King takes f6, rook a6 check, king e5, rook b6. Ayan, para cut off ang king. Rook d6 para nakatret din. Kinapture dito ni Firouzja. Yun laing mga kamatsas. Blunderatious. Ito, naalala ko to, puzzle ito. Basic ito sa king and pawn ending puzzle. Alam niya ng mga tournament players. Dapat po wag kainin. Dapat daw rook b1 na... teka muna, ba't ini ba? Anong tira? Rook b1 nga. Tira ng computer engine. Tapos, halimbawa, capturing ito, magkiking g7 and rook e6, rook e1 check. Ayan, etc. Pero mahirap pa rin ipanalo ito kahit na yan ay 2 pawns up. Mahirap pa rin yan kasi yung king nasa tamang pwesto. Kaya niyang sanggahin mamaya yung pawn sa H and F. May tabla yan mga kamatsas. Ayan, balik tayo. Pero kinapture kasi, di walay na. Walay na. King F7, King E5, King E7. Ayan ito yung puzzle na pang triangulation. Di ba? Yung magka-triangulate,
'Di ba? Saktong-sakto ito mga kamatsas. Itong puzzle na ito. Nakalimutan ko may tawag dito sa pattern na to eh. Resign si Perusia. Puzzle talaga to, as in ito talaga yung position. Triangulation lang ang kailangan. Kasi po, hindi pwedeng lumapit. Lagi kasing may pang perfect opposition ang black eh. So, pag tira dito, resign si Perusia. Bakit? Kahit anong gawin niya, halimbawa, pag nag-king F7, obviously, king F5, tapos king G6 kuha yun. Talo na, no? O di magki-king F8 yan. May king E5. Okay? Pag nag-king E8, pasok king E6, king F8, F7, king G7, king E7, mag-F8 queen na yon. O rook, baka kasi may stalemate trick. Yan, may mga ganong stalemate eh, no? Pero, wala na eh. Ano pa bang gagawin? King F7, may king F5. Sakto yun, wala. Talagang sakto talaga. Shoot talaga yan. Talo yan sa king N-pawn ending. Pambira talaga si Magnus. Sa pilit pa niya. Yan ang mayroon si Magnus na wala ang iba. Yung sobrang pamimilit. Kahit as in theoretically equal position. Talagang iniikot-ikutan niya, naniniwala siya, may posibilidad talagang bumigay ang nerve ng kalaban niya. Maaaring dinaan sa time kasi yung time din eh, o maaaring na pressure si Pelusia, dun siya bumigay. Matindi talaga. Endgame monster talaga. Yan po, no? At ipa-refresh ko lang sa inyo yung standing nila after round number 5. Ngayon po ongoing na yung round number 6 nila. Nangunguna si Nakamura, second na si Magnus. So, halos 0.5 lang ang dikit, no? Pragdananda, 8.5. Alireza Perusia, 6.5. Fabiano Caruana, 5 points. And nananatili pa rin nasa pinakadulo. Kulelat, si World Champion Ding Liren. Ayan, sana makarecover pa si Ding, no? Makabawi pa. Kasi World Champion, syempre inaasahan yan. World Classical Champion ka. Talagang iba ang expectation sa iyo ng mga tao. Yun nga lang, wala tayong magawa. Malakas din talaga field, eh. Tinamaan siya ng tinamaan, eh. Ano ba masasabi niyo po sa game na ito between Magnus and Perusia? Humanga ba kayo mga kamatsas? Sige po, labas niyo po ang inyong mga saloobin sa comment section below. At ano naman ang masasabi niyo kay World Champion Ding Liren? Nasa pinakahuli siya. Ano mayroon, bakit kaya parang wala siya sa kondisyon? Sige po mga kamatsas, maraming salamat po sa inyong matigang panonood. Pag nakauwi na po ako ng Cavite, balik ulit tayo ng puzzle and balik shoutout tayo. Sa ngayon, pagtyagaan nyo muna yung ganitong format mga kamatsas, ha? And shoutout sa Digos City Chess Club sa napakaganda nila at napaka-preskong binigay sa akin nung nagpunta ako noon sa Davao. Ayan o, itong damit na to. Nape-preskuhan ako kaya lagi kong suot eh. Gusto ko yung ganitong tela. Maraming salamat po mga kamatsas. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.